Every morning nung mga bata po kami ay may paborito kaming isang awit na ito pong awit na to. Sabi niya, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sa Ilocano naman, ti ayat ti Diyos, di pulos agbalbaliw, ti asina di pulos agsarday. Bumaro tiin nagsapa, ti panagayat na. Kalimutan ko na. So, ngayon ko lang po napagtanto na ang awit pala na ito ay kuha po sa Book of Lamentations chapter 3 verses 22 and 23. Sa ESV version, yun po yung pagkakasulat po sa ESV version, na the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning. New every morning. So, great is thy faithfulness, O Lord. So, sa ASB, halos ganun po yung magbabasa po natin. But, you know the story about this song or this Book of Lamentations. Ito po ay sulat po, collection po ng mga panaghoy po ni Prophet Jeremiah during the time na ang mga Israelites po ay nasakop ng mga Babylonians at sila po ay ginawang alipin. Siyempre, alam mo naman kapag ikaw ay nasakop ng mga mananakop, expected, unexpected, may mga pagpapahirap at ganoon na lamang ang panaghoy ni Prophet Jeremiah bilang isang lingkod ng Diyos at nakakaalam kung ano ba yung dakilang plano ng Diyos sa Israel. At in all of a sudden, biglang nangyari yung mga kabaliktaran ng mga expectations na dapat sanang mangyari sa mga Israelites. Ang Israelites ay ang bayan ng Israel ay talagang kilala yan sa buong mundo. Sabagay hanggang ngayon naman sa ating kapanahunan ano sa atin year 2026 na, matunog pa rin ang pangalan ng Israel because doon nagumpisa ang Christianity. So ang pagkilos ng Diyos doon unang nabunyag ang kabutihan ng Diyos. So isa po si Prophet Jeremiah po ay isa po doon sa mga nagbibigay po ng pag-asa po sa mga Israelites na kung saan sila po ay mga nabihag. So siya po yung lahat ng kanya pong mga prophecies is all most of them is a message of hope na parating umasa po sa Diyos. At dito po sa ating pong binasa po, I think this is the heart verse of the whole book of Lamentations, na dito po ang kabuuan na yon, na yun din po ang kabuuan ng mensahe ni Prophet Jeremiah, in which is all about hope na umasa sa Diyos. So may tatlong bagay po akong natutunan dito sa awit po na ito. Ang una po ay ang pag-ibig at katapatan ng Diyos ay nananatili sa mga kanyang mga pinili o kanyang mga anak. Sila man ay nagkulang, sila man ay nagkasala, pero nananatili pa rin po ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako, katapatan ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa bawat isa, na andoon pa rin, umiibig pa rin ang Diyos, na kahit ganun pa man po ang nangyari po sa kanila. Sila po ay mga binihag ng ibang mga nasyon, ginawan ng hindi masama, hindi pa rin po naapektuhan ang katapatan at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa kanila. Although yung pangyayari po sa kanila ay isa din pong a wake up call sa
kanilang mga naging pagkukulang, mga naging pagkakasala, yun yung mga paraan din po ng Diyos upang sila po ay tumawag sa Kanya, sila po ay manalangin. Pero makita po natin doon na yung pag-ibig ng Diyos ay andoon pa rin eh. At yung sumunod po dito na aking pong natutunan is His mercies never comes to an end. Ang awa niya ay di pulos nagbabago, na andon pa rin ang kanya pong awa. Kung babasahin po natin yung buong chapter 3, mababasa po natin doon na sabi sa mga naunang mga verses, sabi niya doon na sa katunayan na buhay tayo, ito po ay malaking patunay po na may awa at habag pa rin po ang Diyos sa bawat isa sa atin, na tayo ay kanyang kinakaawaan, tayo ay kanya din pa rin patuloy na minamahal. So, may pag-asa pa rin sa atin. Still, that is a message of hope sa mga Israelites. Sa atin din naman po, ang pag-ibig talaga ng Diyos ay dakila. At maging ang kanyang awa ay nanatili sa atin. Sa kabila ng marami tayong mga pagkukulang, andun pa rin na binibigyan niya tayo. Katulad nga ng sabi ni Jeremiah, sabi niya, pwede naman na mamatay tayong lahat, pero sa katunayan na tayo ay nabubuhay, ibig sabihin may pag-asa pa, na ipapakita pa rin ng Diyos ang kanyang pagmamahal at pagkalinga sa bawat isa sa atin. At andito pa rin po tayo. So, yun po yung message ni Jeremiah. Sa atin din naman po, alam nyo, lahat naman talaga sa atin ay umaasa po tayo sa habag at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Pero kung minsan, gusto po natin yung mga shortcuts o kung ano man yan, ay hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Kundi dapat pa rin patuloy po tayong umasa sa kanyang habag, umasa sa kanyang awa at pag-ibig sa atin, na kung alam natin na tayo ay mahal ng Diyos, alam natin na hindi tayo kanyang papabayaan. May kasabihan nga tayo na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ay patuloy pa rin po tayo sa ating pong paggawa. Darating din po yung time na ating pong yung pinaka-climax ng mga ginagawa po natin, makikita po natin yung katuparan ng mga magagandang bagay, nakakalabasan ng mga sakripisyo po natin. Hindi po tayo magkakaiba po ng mga panahon eh. Ang iba may maaga, ang iba medyo natatagalan. Ang mahalaga po, umasa po tayo na darating din po yung pinaka climax din po, na makita po natin yung success ng mga ginagawa po natin. And lastly, they are new every morning. Yun, sa magdamag na haba-haba ng panahon na ang mga Israelites ay binihag ng mga Babylonians, I think hindi ko alam kung mga ilang taon yan. So sabi niya na darating din yung umaga para sa bawat isa po sa atin. The fact, malaking encourage din po yan sa atin, na kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin, medyo matagal-tagal naman na may pinagdadaanan po tayo, at patuloy pa rin po tayo umasa pa rin po tayo, at darating po yung bagong umaga po para po sa bawat isa po sa atin. Katulad ng bawat umaga na dumarating sa buhay natin araw-araw, pagkatapos ng isang gabi na napakadilim, dumarating yung umaga. At yan din po ang mga puhunan po natin, ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang katapatan sa kanyang mga pangako, at pangalawa, yung kanyang habag, at pangatlo, may bagong umaga. So, kung ating pong titingnan, we have 12 hours to rest and we have 12 hours to work. So, sa mga opisina, siyempre, 8 hours lang. Karamihan, mga sa daily, 8 hours lang. Pero, ang mahalaga, binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos para gumawa. And, gusto ko din pong i-share na sa kabila ng lahat, ano man po ang katuyuan po natin sa ngayon, mananatili po sana itong tatlong bagay po na ito, kasi ito po yung pinakapuhunan po natin, na katapatan at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin, ang kanyang
walang hanggang awa at habag sa atin. At ang pangatlo, may bagong umaga na dumarating sa bawat isa sa atin. Ito po yung mga puhunan po natin for this 2026. Mananatili po tayo na umasa po tayo na hindi po tayo pababayaan ng Diyos. May God bless us all.